Ang aming mga kaso ay sinaliksik gamit ang mga open source at archive materials. Ito ay tumatalakay sa mga totoong krimen at totoong tao. Ang bawat episode ay ginawa ng may lubos na paggalang sa mga biktima, kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Si Skylar Anetnis ay 16 na taong gulang na dalaga na nawala sa kanilang bahay sa Star City, West Virginia noong hating gabi ng July 6, 2012. Inilarawan siya ng kanyang mga magulang bilang isang masipag at matalino na anak. Siya ay isang honor student sa kanilang klase. Natagpuan ang kanyang mga labi noong January 16, 2013 sa Wayne Township, Greene County, Pennsylvania. Ang mga tweet ni Skylar ay nakatulong sa mga awtoridad para malutas ang kanyang pagkamatay. Ano nga ba ang nangyari kay Skylar at sino ang mga salarin? Noong July 5, 2012, pagkatapos umuwi mula sa isang part-time na trabaho sa isang fast food, lumabas si Skylar sa apartment ng kanyang mga magulang. Nakatira sila sa ground floor at itinulak niya ang isang bangko sa ilalim ng bintana ng kanyang kwarto para mas madali siyang makaakyat palabas. Nakipagtagpo siya kina Sheila Edie at Rachel Shaoff na naghihintay sa malapit na sasakyan. Kinaumagahan, nakita ng kanyang mga magulang ang bangko na kanyang ginamit at ang screen ng bintana na inilagay niya sa kanyang aparador. Sa pamamagitan ng surveillance footage o CCTV na nasa labas ng kanilang gusali, ay nakita na si Skylar ay umakyat sa bintana, ngunit hindi nakuhanan ng CCTV ang kotse o ang mga taong naghihintay sa kanya sa labas. Tumawag ang mga magulang ni Skylar sa mga pulis upang iulat ang kanyang pagkawala. Ayon sa ama ni Skylar, hindi dinala ng kanyang anak ang charger ng kanyang cellphone at naiwan ding bukas ang kanyang bintana na nangangahulugan na lumabas lamang ito saglit at babalik din. Sa pagkawala ni Skylar ay hindi kaagad na ini-issue ng mga awtoridad ang Amber Alert dahil noong una, siya ay itinuring na tumakas o lumayas lamang. Nakatanggap ang mga awtoridad ng isang tip na si Skylar ay nakita sa North Carolina ngunit natukoy ng mga Star City Police Department na ang taong kanilang nakita ay hindi ang nawawalang dalagita. Nagpakalat din ng mga flyers ang mga magulang ni Skylar sa Monongalia County region upang makatulong sa paghahanap sa kanya. Kalaunan ay natukoy ng mga pulis na ang hindi kilalang sedan na sasakyan kung saan huling nakitang sumakay ang dalagita ay pag-aari ni Sheila Edie at siya ay agad na inimbestigahan. Inamin ni Sheila na sinundungan niya ang kaibigan na si Skylar mula sa kanilang bahay, ngunit sinabi niyang ibinabarin niya ito makalipas ang isang oras. Ang FBI at ang West Virginia State Police ay sumali sa paghahanap kay Skylar noong September 10, 2012 at nagsimula nilang interbyuhin ang mga kaibigan ni Skylar sa paaralan. Nagkaroon ng break ang kaso nang umamin si Rachel Shaoff, isa sa mga kaibigan ni Skylar, at ayon sa kanya, plinano nila ng kaibigan na si Sheila Edie na paslangin si Skylar. Bago sunduin ni Sheila at Rachel si Skylar, ay naglagay sila ng mga serial killer kit sa trunk ng kotse ni Sheila na binubuo ng mga tuwalya, bleach, pala at pampalit na damit nilang dalawa. Nagdala rin sila ng kutsilyo na siyang ginamit nila sa pagpaslang kay Skylar. Ang kanilang plano ay paslangin si Skylar, itapon ang kanyang katawan, magpalit ng damit at bumalik sa bahay na parang walang nangyari. Kasunod ng kanilang plano, dinala ni Sheila at Rachel si Skylar sa isang liblib na lugar sa Pennsylvania kung saan madalas silang manigarilyo at tumambay. Doon, nagbilang ng 3 ang dalawa at inatake si Skylar gamit ang mga kutsilyo.
Dose-dosenang beses umano nilang pinagsasaksak ang kaibigan hanggang sa tumigil na siya sa paggawa ng kakaibang tunog. Matapos ang krimen ay binalak ng dalawa na ilibing ang katawan ni Skylar gamit ang pala na dala nila. Gayunpaman, masyadong mabato ang lupa para makagawa ng hukay dito. Kaya sa halip ay kinaladkad nila ang katawan ni Skylar sa isang liblib na bahagi ng kakahuyan at sa tabi ng isang malaking puno ay tinakpan nila ito ng mga sanga. At dito nga ay nanatili ng mahigit sa 6 na buwan ang katawan ni Skylar hanggang sa itinuro ni Rachel sa mga pulis ang kinaroroonan ng bangkay noong January 2013. Ayon kay Rachel, ang dahilan kaya nila naisipan na paslangin si Skylar ay dahil hindi na nila gusto ang dalagita at ayaw na nilang makipagkaibigan sa kanya. Ayon sa ama ni Skylar na si David Neese, sina Rachel at Shelia ay matalik na mga kaibigan ng kanyang anak. At tinulungan pa nga sila ni Shelia sa pamamahagi ng mga missing person flyers. Unang nakilala ni Skylar si Shelia noong nasa elementarya ang dalawa. At dumating si Rachel noong freshman year high school sila. Bagamat dating hindi mapaghiwalay sina Skylar at Shelia, ang pagdating ni Rachel ang di umano'y nagdulot ng isang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Si Rachel at Skylar ay nagsimulang magkumpetensya upang maging pinakamalapit kay Shelia, na nasisiyahan naman sa atensyon na kanyang natatanggap. Kasabay ng pag-amin ni Rachel ay itinuro din niya sa mga investigador kung nasaan ang katawan ni Skylar. At noon ngang March 13, 2013 ay naglabas ng press release ang mga awtoridad na nagsasaad na ang isang bangkay na natagpuan sa Wayne Township, Greene County, Pennsylvania noong January 16, 2013 ay kinilala na katawan ni Skylar. Natagpuan ang bangkay ni Skylar wala pang 30 milya ang layo mula sa kanilang bahay. Noong May 1, 2013, umamin si Rachel ng guilty sa second-degree murder. Ayon sa transcript ng korte, sinabi ni Rachel na sinundo nilang dalawa ni Shelia si Skylar gamit ang kotse ni Shelia. Sila ay nagmaneho sa Pennsylvania hanggang sa huminto at bumaba sila ng kotse sa isang lugar kung saan nang magkaroon sila ng pagkakataon ni Shelia ay pinagsasaksak nila si Skylar hanggang sa malagutan ito ng hininga. Ayon din sa transcript ng korte ay nagpapahiwatig na may mga estudyante na nakarinig sa mga pag-uusap ni Rachel at Shelia patungkol sa plano nilang pagpaslang kay Skylar. Ngunit hindi nila ito inireport sa pag-aakalang ang dalawa ay nagbibiro lamang. Ayon sa plea agreement ni Rachel, nagplead siya ng guilty sa kasong second-degree murder sa pamamagitan ng unlawfully, feloniously, willfully, maliciously at sinadyang pagpaslang kay Skylar Neese sa pamamagitan ng pananaksak sa kanya. Sa plea agreement ay nagrekomenda ang State of West Virginia ng sentensyang 20 taon na pagkakakulong. Sa panahon ng paghahatol kay Rachel, ay nagpahayag siya ng pagsisisi at humingi ng tawad sa pamilya ni Skylar pati na rin sa sarili niyang pamilya at sa Diyos. Sa pamamagitan ng abogado, ang pamilya ni Rachel ay naglabas din ng public apology dahil sa ginawa ng kanilang anak. Noong September 4, 2013, ang West Virginia prosecutors ay publikong inihayag si Sheila Edie bilang ang pangalawang sangkot sa di umano'y pagkamatay ni Skylar at inihayag din na siya ay lilitisin bilang isang nasasakdal na nasa hustong gulang. Noong September 6, 2013, ang grand jury ay kinasuhan si Shelia ng isang count of kidnapping, isang count ng first-degree murder, at isang count ng conspiracy to commit murder. Siya ay nagplead ng not guilty sa mga kaso na isinampa sa kanya. Sa paghahangad na mapababa ang kanyang sentensya, si Shelia ay umamin na nagkasala sa first-degree murder. Hindi siya nagpahayag ng pagsisisi at siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa ilalim ng batas ng West Virginia at siya ay karapat-dapat para sa parol pagkatapos ng 15 taon.
Ang mga awtoridad ng Pennsylvania ay hindi nagsampa ng kaso ayon sa plea deal. Si Rachel naman ay nakatanggap ng sintensya na 30 taon na pagkakakulong at magiging karapat-dapat para sa parol pagkatapos ng 10 taon. Sa kasalukuyan, sina Shelia at Rachel ay parehong nakakulong sa Lakin Correctional Center sa Mason County na ngayon ay nasa kanilang 20s. Karaniwan, kapag ang sinumang bata na wala pang 18 taong gulang ay nawala sa ilalim ng kahina-hinalang mga pangyayari, isang statewide Amber Alert ang inilalabas sa publiko. Subalit sa pagkawala ni Skylar, ang Amber Alert ay hindi ini-issue dahil ayon sa ilalim ng Amber Alert, dapat ang isang bata ay pinaniniwalaang dinukot, ang bata ay wala pang 18 taong gulang, ang bata ay maaaring nasa panganib ng kamatayan o malubhang pinsala, at may sapat na impormasyon upang ipahiwatig na ang Amber Alert ay makakatulong. Dahil umalis si Skylar ng kusa sa kanilang tahanan at batay na rin sa CCTV footage na nakuha, ay hindi kwalipikado ang kanyang pagkawala para sa isang Amber Alert. Sa halip, itinuring siya ng mga awtoridad bilang isang teenager na kusang umalis at tumakas lamang sa kanilang bahay. Dahil dito, isang bagong patas na tinatawag na Skylar's Law ang ginawa at ito ay nagkabisa sa West Virginia noong May 2013. Ang batas na ito ay nagsasaad na ang isang Amber Alert ay dapat na ibigay para sa bawat nawawalang bata anuman ang dahilan ng kanilang pagkawala.